Magandang araw, Miss Clar. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tricia. 43 anyos. Isa po akong caretaker at nakatira sa aming munting bayan dito sa Capiz. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay nangyari noong taong 2005. Tungkol sa mga nilalang na naglipa na sa aming lugar katulad na lamang ng aswang. Hindi ko naman masasabi na taga rito talaga sila sa amin. Pero may mga panahon talaga na tila ba sinasadya ng pagkakataon na makasagupa namin ng ilan sa kanila nang hindi namin inaasahan. Ang totoo niyan, isa pong albularyo si tatay. Marami nang lumapit sa kanya para magpagamot at kumonsulta ng mga mabibisang pangontra laban sa aswang. Ito nga ang dahilan kung bakit pati ako man ay masasabi kong lapitin din ng mga aswang. Hindi ako pinapaalis ni nanay at tatay na walang proteksyon. Palagi akong may dalang punyal kapag ginagabi mula sa paglalakad sa labas. O di kaya ay langis o buntot pagi kapag nasa loob naman ng bahay. Sobrang protektado ako ng aking mga magulang. Kaso lang, dahil sa hirap ng buhay, kinailangan kong maghanap ng trabaho para kumita. Kailangan kong tulungan ng aking mga magulang na itaguyod ang aming pamilya. Dito ko napagdesisyon na tiisin ang pangungulila. Wala silang nagawa nang magpaalam ako sa kanila na maghahanap na ako ng trabaho. Nung una, ayaw ko talagang umalis, lalo na at iyakin ako. Pero dahil din sa pagmamahal ko sa aking pamilya, pilit kong hinarap ang takot para masuportahan ang mga pangangailangan nila. Lumuwas na ako ng syudad at nagtanong-tanong sa mga iilang taong nagwa-wanted ng trabahador. Kahit saan kung may nalalaman ba silang bakante na pwede kong pasukan. Gusto kong magbaka sakali na matanggap kahit hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Ang totoo nga niyan hanggang high school lang ako. Kaya kahit katulong o janitress, papatusin ko na. Sa kakahanap ko ng mapapasukan ay nagkasalubong kami ni Ate Ina. Si Ate Ina ang asawa ng yumao kong pinsan na si James. Nung malaman niyang kailangan ko ng trabaho, kaagad niya ako nirekomenda sa isa niyang kakilala, si Ma'am Janice. Tinanong lang niya ako kung kaya ko bang trabahong pambahay, katulad ng mag-alaga ng may sakit. Tumango ako dahil madali lang naman yun para sa akin. Sa isang iglap, sinabi sa akin agad ni Ma'am Janice na tanggap na daw ako. Dahil nga dito, nakapagdesisyon na ako at nagpaalam sa aking mga magulang. Nung una, ayaw talaga nilang pumayag. Napakarami nilang dahilan para iatras ko ang pag-a-apply ko ng trabaho, lalo na at babiyahe pa daw ako ng 1 oras. Sabi nga ni tatay, masyadong delikado kung aalis akong mag-isa. Maila pa mga aswang at maraming koneksyon kahit pa saan. Baka kapag nalaman ng mga nakasagupa ni tatay na mag-isa lang ako, ay baka samantalahin na nila ang pagkakataon at atakihin ako. Ilang beses kong inalo si nanay na basta nalang hahagulgol sa tuwing maaalala niya ang nalalapit kong pag-alis. Kaya hindi ko tuloy maiwasang kabahan. Ito ang unang pagkakataong magtatrabaho ako, kaya sana naman wag akong mapahamak. Dito sa amin, kung hindi bus, ay V-Hire po ang sinasakyan namin para bumiyahe. Wala kasi kaming taxi. Okay lang naman, kasi bawing-bawi din na walang traffic sa aming lugar kaya kampante akong bumiyahe. Isa sa mga yon ang nakatakda kong sakyan sa araw ng aking pag-alis. 5:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako para maligo at maghanda sa aking mga dadalhin. Kinakabahan ako na medyo excited. Ito ang unang pagkakataong makakapagtrabaho ako, kaya halos hindi ako magkanda o gaga sa pagdadala ng mga mahahalagang kagamitan na kailangan kong bitbitin. Si Nana ay walang ibang ginawa nung araw na yon kundi mag-abang lang sa akin.
Para bang gusto niya akong pigilan sa nalalapit kong pag-alis. Nakausapin ko si nanay kung bakit hindi siya umiimik. Basta na lang siya humagulhol ng iyak. Nag-aalala daw siya sa akin. Baka mamaya mahirapan daw ako sa mga magiging trabaho ko. Ipinaliwanag ko naman kay nanay na hindi mangyayari yon. Dahil normal naman talaga sa trabaho na mahirap sa umpisa. Alam ko naman na mag-a-adjust din ako kalaunan. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Alam kong nagawa kong pakalmahin si nanay dahil sa aking sinabi, kaya mahigpit ko siyang niyakap. Pinalis ni nanay ang namamalisbis niyang luha at may iniabot na bagay sa akin. Saglit akong natigilan. At kalaunan ay napakunot noo na mapagtantong isa itong botelyang may lamang langis. Takang tinanong ko si nanay kung ano yon at para saan. Aniya, ang nasabing langis ay protection daw na pwede kong gamitin sa oras na may mga bagay akong mapansing kakatwa sa aking paningin. Ang nasabing langis ay nagmula sa isang mambabarang na nininirahan sa liblib na kagubatan na ayaw namang banggitin ni inay kung saan banda. Sabi pa niya, mahalaga raw ang langis. Pangontra ito laban sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. Alam niyang may kalayuan na ang lugar na pupuntahan ko, kaya kakailanganin ko daw ito. Paliwanag pa ni nanay, kukulo daw ang langis kapag napalapit ako sa isang aswang. Lumilinaw din daw ang kulay nun, kaya malalaman ko kagad kapag may panganib na sa paligid. Kasama niyang ibinigay sa akin ang isang punyal na yari sa mga lumang barya. Sinadyang tunawin at gawing isang punyal dahil mabilis nitong puruhan ng mga aswang na nagbabalak umatake sa akin. Nagyakapan kaming dalawa at halos ayaw na akong pakawalan ni nanay. Parehong parang nilalamukos ang puso namin sa sakit nang nalalapit naming paghihiwalay. Kaso lang, kailangan ko talagang gawin to. Malapit nang dumaan ang first trip ng bus papuntang syudad, kaya kailangan nasa labas na ako para makasakay kagad. Inihatid ako ni nanay at tatay. Ewan ko ba, ganito pala ang pakiramdam ng isang taong aalis. Parang ang bilis mapagod kahit wala namang ginagawa. Tapos, nai-excite din na hindi ko mawari. Gayunpaman, pilit kong nilalakasan ang aking loob. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to at kakayanin hanggang sa masanay din ako. Kahit nasa waiting shed na kami at may iba pa akong kasabayang pasahero, ay hindi magkamayaw sina nanay at tatay sa pagbibigay ng paalala sa akin. Para bang ayaw na talaga nila akong umalis. Maging si tatay, nakilala kong mapagmahal pero istriktong ama, hilam ang luha ang mga mata nang magpasya na akong umalis. Nagkawayan na lang kami na makasakay ako sa bus at umusad na ito palayo. Itinatak ko sa aking isipan na ang pag-alis ko ay hindi lang naman para sa akin, kundi para na din sa aking pamilya. Mahigit 1 oras akong bumiyahe hanggang sa makarating ako sa syudad. Bumaba ako ng bus at iinat-inat. Hindi ako ganong sanay sa mahabang biyahe, kaya medyo masakit ang katawan ko. At dagdag alalahanin din sa akin ang pagkagutom. Sabi naman ni Ma'am Janice, nang huli kaming magkita, ay ipapasundo niya ako sa kanyang driver. Hindi naman ako nahirapang hanapin ng driver dahil nakaabang na ito sa akin sa labas ng bus terminal. Kagaya ko, may dalang cellphone ng lalaki para sa aming tawagan sakali mang magkandaligaw-ligaw ako. Nagkakilala kami ng matanda at sinabi niya sa akin na siya pala si Mang Jose. 3 taon na daw siyang driver ng mag-asawa. Aniya, natutuwa daw siya na may bago ng mag-aalaga kay Sir Justin. Matagal na daw kasing walang yaya ang kanilang amo kahit mabait naman ito. Mabilis kasing magkasakit at ayaw na nilalapitan ng kanilang mayordoma. Kaya kailangan pang maghanap ni Ma'am ng panibagong tauhan. Masyadong pala kwento si Mang Jose. Maging ang tungkol sa kanyang pamilya ay naikwento niya.
Kaya tuwang-tuwa tuloy ako sa naririnig ko mula sa kanya. Napagtanto kong mula sa city, ay babiyahe pa pala kami ng kalahating oras bago makarating sa bahay nila. Kaya naman inirelax ko muna ang aking sarili, nang sa gayon naman makapagpahinga ako. Malayo na sa kabihasnan ng tahanan ni Ma'am Janice. Sa tingin ko, mukhang probinsya na to dahil sa dami ng nagtatayugang puno na nadadaanan namin. Malamig na at nagkakaroon na ng fog. Huminto kami sa harap ng isang napakalaking bahay. Ayon kay Mang Jose, marami naman daw kaming nakatira sa bahay na yon. Mukha lang walang tao kasi abala ang mga maids sa paglilinis at kanya-kanyang toka ng mga gawaing bahay. Tapos ang mga amo, may kanya-kanyang ginagawa din sa buhay. Si Ma'am Janice ay araw-araw na nagpupunta sa opisina. Si Sir Justin naman, nananatili lang sa kwarto, nakakulong, at lalabas lang kung kailangan ng kumain. Noong 1 taon daw kasi, namatay ang mister ni Ma'am Janice. Sabi pa niya, huwag ko na lang daw ipapaalam sa iba. Pero yung asawa ni Ma'am, hindi normal ang ikinamatay. Inatake daw ito ng aswang. Bigla akong kinabahan sa tinura ni Mang Jose. Hindi ko alam na maging sa syudad ay naglipa na ang mga aswang. Tama nga si nanay. Ibang lugar na kasi itong kinaroroonan ko. Paano na lang kapag sumapit ang gabi? Masaya akong winelcome ni Ma'am Janice nang malaman niyang dumating na ako. Ewan ko ba, tuwang-tuwa siya nang malamang magtatrabaho ako sa kanya. Kasi daw, magaan ang loob niya sa akin. Maliban pa doon, nagsasagawa siya ng konting research tungkol sa akin. Napag-alaman niyang isang albularyo ang tatay, kaya umaasa siyang may mapapansin ako na pwede ko daw isumbong sa kanya. Nagtatakang napatanong ako sa kanya kung tungkol saan kaya yon. Sabi ni Ma'am Janice, hindi na daw siya magmamaang-maangan pa. Ang kanyang asawa ay namatay nung 1 taon. Walang makapagsabi kung ano ba talaga ang eksaktong nangyari. Dahil nagulantang na lang daw silang lahat nang maabutang nakahandusay na sa sahig ng kanilang banyo ang kanyang asawa. Isa ng malamig na bangkay. Ang nakakasindak pa ay wakwak daw ang dibdib ng kanyang asawa at nawawala daw ang mga lamang loob. Kinabahan ako. Kaya pala ang laki ng bigay niyang sweldo sa akin. Hindi lang trabaho ang kailangan kong gawin, kundi kailangan ko ring magmatsyag. Tapos, ang kailangan ko pang alagaan ay ang may sakit niyang anak na si Sir Justin. Medyo nailang ako nung una kasi akala ko makulit na bata ang aalagaan ko. O kaya naman mamang may malaking katawan pero bata naman ang isip. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung magkita kami ni Sir Justin. Isa pala siyang binata. Binati ko na lamang siya at ipinaliwanag na ni Ma'am ang aking mga dapat gawin. Wala naman akong nakitang pagtutol sa aking among kailangang alagaan. Sa katunayan, matapos niya akong makilala, ay sinabi niya sa akin na pagkatapos ko raw magbihis, ay puntahan ko siya sa kanyang kwarto. Ginawa ko naman ang mga kailangan kong gawin. Sa isang maid's quarters ako nagpunta at inilapag ang aking mga kagamitan. Nakipagkilala sa akin si Lita, isa sa mga maids na kasama ko sa malaking bahay. Siya pala ay anak ng mayordoma. Mabait siya. Hindi katulad ng kanyang nanay na masyadong istrikta at nakakatakot lapitan. Iniwan ko na si Lita matapos kong ayusin ang aking mga gamit. Kagaya ng utos sa akin ni Sir Justin, nagtungo kagad ako sa kanyang kwarto. 3 katok lang at narinig ko na kanyang sinabi mula sa loob na pwede na daw akong pumasok. Hindi ko pa man na ilalapat ang pinto ng kanyang silid ay sinabi na niya sa akin na ayaw daw niya ng bagong yaya. Nalaglag ang aking panga sa kanyang sinabi. Hindi ko akalaing pakitang tao lang pala ang iniasta niya kanina sa harapan ng kanyang ina. Hindi ako nakasagot sa kanyang tinuran. Nanubig kaagad ang aking mga mata. Kailangan ko ng pera, pero bakit ayaw niya makisama? Bago pa man ako makapagsalitang muli, ay sinabi niya sa akin na hindi naman daw niya ako pinapaalis.
dahil ayaw niya sa akin. Kailangan ko lang daw makaligtas sa kakaibang kababalaghan na lumalaganap sa bahay nila. Saksi daw siya sa mga aswang sa kanilang tahanan. Ang nakakasuklam pa doon ay tinatraidor sila ng mga taong akala nila ay mapagkakatiwalaan. Ipinaliwanag sa akin ni Sir Justin na kamamatay lang ng kanyang ama. Ang sabi ng mga pulis, na biktima raw ito ng sindikatong nangunguha ng mga internal organs para ibenta sa black market. Pero may iba siyang eksplanasyon dito. Aswang ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang ama. Inililihim lang daw niya ito sa mga kasamahan nila sa bahay. Tanging si Ma'am Janice at Mang Jose lang ang nakakaalam ng tunay na nangyayari. Tumango ako at sinabi kay Sir Justin na nagpapasalamat na din ako dahil naging maingat siya sa kanyang mga tauhan. Pero sana, maintindihan niya na trabaho ko ito at kailangan kong magkapera. Kung aswang lang ang kinatatakutan niya, ay kaya ko naman lakasan ang aking loob na harapin ito. May punyal ako at langis o lana dito sa amin sa Bisaya. Naging maayos naman ang aking trabaho sa pagdaan ng mga araw. Nakilala ko din ang natitira pang mga kasambahay at mga empleyado ni Ma'am Janice. Matiwasay ang aking mga gabi. Walang kakatwa at kinatatakutan. Kaso lang, hindi pala yun panghangganan. Isang gabi, pasado 8:00 na akong nakababa mula sa kwarto ni Sir Justin. Nakasalubong ko ang mayordoma na si Aling Danya. Masama ang titig niya sa akin. Pero hindi naman siya nagsasalita. Gusto ko sana siyang batiin, pero natatakot ako. Kaya sa halip na magsalita, ay dumiretso na lang ako sa paglalakad. Nang makalagpas ako sa kanya, may naalala ako sa baylingon sa kanya. Amoy lansa kasi si Aling Danya nang magkasalubong kami. Hindi ko na ito pinansin pa, pero nang kapain ko ang aking bulsa, basa ito at napasinghap ako sa gulat na mapagtantong kumukulo ang langis. Kinabahan ako. Muli akong lumingon kay Aling Danya at napasinghap nang mapansing wala na siya sa aking likuran. Hindi ko alam kung bakit napakabilis naman yata niyang mawala. Hindi naman siguro siya aswang. Sa halip na magpatuloy sa kusina, bumalik ako sa pag-akyat sa hagdan. Naririnig ko ang mahinang daing ni Sir Justin. Kaya naman, nahintakutang nagmamadali ako sa pag-akyat sa itaas. May kumalabog sa kanyang kwarto, kaya gayon na lang ang pagkabahala ko. Nagmadali ako sa pagpasok. Ang tagpong inabutan ko ay hindi ko talaga inaasahan. Nakapigil si Sir Justin sa kanyang mga kamay habang sinasakal ni Aling Dinah. Namumutla na ang aking amo, kaya naman gayon na lang ang pagsisigaw ko para matulungan si Sir Justin. Kinilabutan ako nang mapatitig sa mukha ng mayordoma. Para siyang sinasapian. Nagngangalit ang kanyang mga bagang at tumutulo ang kanyang laway. Kaya naman, gayon na lang ang labis kong pagkasindak. Mas lalong kinabahan ako nang makitang tumirik na ang mga mata ni Aling Danya. Para bang gusto niyang lumamon ng tao. Hindi na ako nag-isip pa. Dinampot ko ang pinakamalapit na vase at pinukpok ko sa kanya. Mabagal na lumingon ng kanyang ulo sa akin. Na hindi kako na magkatitigan ng aming mga mata. Gulat, takot, at kilabot ang aking naramdaman nang mapatingin ako sa mabalasik niyang anyo. Sigurado ako, nakakatakot ang kanyang itsura. Di yata't aswang nga si Aling Danya. Binitawan niya si Sir Justin na noong mga oras na yon ay lupaypay na bumagsak sa sahig. Ni hindi na nito nagawang gumapang pabalik sa kanyang wheelchair. Ako naman ang hinarap ng aswang kaya panay ang aking pag-atras. Nang makita ko ang kanyang mga kuko, ay hindi ko maiwasang matakot. Nang makita ang dahan-dahang pagtubo ng mga ito, aniya,
Masyado daw akong pakailamera kaya uunahin na lang niya ako. Wala si ma'am. Wala si Mang Jose. O kahit sino man sa mga maids dahil nagkataong linggo at day off ang lahat. Saan ako hihingi ng tulong? Sa pagkakataong yun, ako naman ang kanyang sinakal. Nahirapan ako sa paggalaw. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makapiglas. Hanggang sa maalala ko ang langis na nasa aking bulsa. Kahit nahihirapan, ginawa ko ang lahat para maabot ang botelya. Kagaya kanina, kumukulo pa din ang laman nito, kaya kumpirmado. Aswang ang mayordoma at malamang. Siya ang utak ng kababalaghan sa loob ng tahanan ni Ma'am Janice. Walang babalang ipinahid ko sa kanyang muka ang natapon na langis. Kitang-kita ko ang pag-usok ng kanyang muka, dahilan para mataranta ko. Sinubukan kong sipain siya sa tiyan kaya nagawa niya akong bitiwan. Sa pagkakataong ito, dinaluhan na ako ng amo kong lalaki at humingi na ng tulong. Nagawa kong makatakbo sa pinakaunang teleponong madadaanan ko. Nanginginig akong tumawag kay ma'am at pinaalam ang nangyayari. Nagulat ako dahil hindi na nagawang umataking muli ni Aling Danya. Hanggang sa dumating na ang aking among babae kasama ang mga pulis. Dito, ipinagtanggol ni Lita ang kanyang inay. Medyo na-stress lang daw to sa dami ng ginagawa kaya nakapanakit ng tao. Iginiit ko naman na aswang ang kanyang ina. Ngunit sa labis naming ikinagulat, siya man ay nagwala din. Kaya dinala din siya sa presinto. Ayon sa kanyang statement, nakikitaan niya ng senyales ng pagkabaliw ang kanyang ina, kaya sa tingin ko sinasapian ito. Ngunit yun lang daw at wala nang ibang ibig sabihin yun. Para sa akin naman, totoong aswang si Aling Danya. Bukod sa hindi namin siya mahanap ngayon, hindi pwedeng magkamali ang pangontrang nasa bulsa ko. Literal na kukulo talaga yon kapag may aswang. Maraming salamat po sa pakikinig, Miss Clar. More power sa inyong channel.